Flocking. Flock. Plucking, or sa modern day term, finger picking style. Okay, di ba? Yun ang tawag sa plucking ngayon. Finger picking style, finger style, di ba? Pero, pwede ka naman din gumamit ng pick sa pag-picking, sa pag-plucking, okay? So, plucking pa rin ang dapat mo itawag sa ituturo kong ito. Kasi, pick ang gagamitin natin sa pagtugtog, pag-arpeggio. Yan, yung arpeggio, yan din yung tinatawag na, kumbaga, yun yung kahalintulad na rin siya sa plucking. Okay? Ito si Paring Don. Mag-start na tayo. Ang ituturo ko sa inyo ay may kanta. Ang kanta ng Frente, yung Bizarre Love Triangle. Kinover lang yata nila yun. Version nila ito. Ang original niyan ay New Order. Okay? So, New Wave siya. Bakit ba Frente? Yung, siguro pinagsamang pangalan, no? Si Friend, tsaka si Tay. So, beginner, paano ba ikaw maggamit ng pick tapos ipa-plucking mo yung strings? Mula sa turo ni Scott Paul Johnson, kilala niyo yan? Pinapanood ko mga turo nun. Si Scott Paul Johnson, magaling yan. Napaka-high-tech at napakadaling i-absorb ng kanyang mga turo. O, ito ang isa sa mga tips niya. Sa pagpipicking na gamit ng pick, sanayin mo raw ang pag-pluck na nagre-rest, pagkatunog nung nota, magre-rest yung iyong pick dun sa sinundan na string. So, let's say, gamit tayo ng C chord, katipa, patutunugin ko ang 5th string, ipa-pluck ko, gamitin ko itong pick. Sabi niya, pag pinatunog mo yan, ugaliin na magre-rest dun sa kabilang string. Nagets mo? Yun pumatong siya doon sa susunod na string. Pero hindi mo patutunugin, ha? Ugaliin mo raw yan. Kahit saan ka man, third string. Pinapatong ko doon sa second string. Second string. Pinatong ko doon sa... Ugaliin mo raw yan, kahit pabalik. Okay? Fourth string. Pumatong sa ilalim ng 5th string. Ugaliin mo raw yan. Kasi yan yung magiging guide mo sa pag-aaral sa picking. Kasi kaysa naman sa hangin ka pagkatunog, sa hangin ka magpapahinga, walang direksyon yung iyong picking. Mas maganda raw na meron kang direksyon para kapag ka naging komportable ka na dyan, nagiging sanay na rin yung kamay mo sa area ng gitara. Itong mula first string hanggang 6th string, kumbaga nakakabisado mo na dyan lang ang picking area mo, parang ganun, picking space mo. So yan, natutunan ko kay Scott Paul Johnson. So ngayon, start na natin itong Bizarre Love Triangle. Itong umpisa, yan, ituturo ko ng detalyado ito sa CNC. Pero yung the rest, katipa, ay ituturo ko sa iyo yung pag-aaralan mo, pagpapraktisan mo ng sarili mo. Hindi detalyado na gagayahin natin yung kanta. Yung mismong version nila, ha? Ganon. Nga pala, katipa, ha? Ito ituturo ko sa iyo. No kapo. Yung kanilang version ay may kapo. Pero no problem, mas maganda nga itong walang kapo Hindi naman kalayuan ang tono, hindi naman mataas ang kantahan. So sa mga live nga pagka nag-guesting sila, hindi na sila nagkakapo yung gitarista So ayan no kapo tayo. E standard ito. Ang mga chords na ma-encounter natin, merong C, merong F major 7, merong G, katipa, E minor, at wala nang iba. Okay? So, paano yung chord sequence muna, yung pinakang pattern na paulit-ulit lang naman, katipa. Sa una, intro lang, C. 1, 2, 3, and 4, and then F major 7. 1, and 2, and 3, and 4, and G. 2, and 3, and 4, E minor. 2, 3, and 4, balik sa F major 7.
3, and 4, and F major 7. Ayun, umulit na. Ganon ang pattern nito. Okay? So, umpisahan na natin yung sa C, yung detalyado. Okay? Yon, pag-aralan natin yun ng detalyado. So, again ha, yun ha, yung nagre-rest ha. Pag-aralan mo yun ha. So, sa chord na C nga ha, ang mga strings na tutugtugin natin mula umpisa ay 5th string, 4th, 3rd, 2nd, balik sa 3rd, and then, bibitawan mo na yung chord. Ayan. Open 4th string. At yun na yun. Papracticein mo na lang yun. Ang sunod-sunod. String 5, 4, 3, 2, 3. And then, open 4th string. Okay? Pagka normal speed gagawin ko. Yan. And then, eto na tayo sa pinakang plucking tutorial for beginners. Okay? Di ba, ang counting ko kanina, F major 7, 1 and 2 and 3 and 4, G, 2 and 3 and 4, E minor, 2 and 3 and 4, and then F major 7, 3 and 4. Ngayon, doblehin natin yung counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Practice mo yan, ha? Tapos, yung pagbibilang mong yan, i-apply mo sa picking. Bahala ka sa sarili mo kung saan ka pupuntang strings. Ang mahalaga, nasa chord yung mga string na iyon. Paano ibig ko sabihin? Diba? 8. Bahala ka. Mag-isip ka ng magandang style. O, F major 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, paano ko ba a-apply sa strings yan? Mag-iisip ako ng i-designate kong string. O, edi, try ko ng pababa, pataas. So, mula dito sa, syempre, kung ano yung chord ha, baka naman, hindi kasama sa chord yung ibang string, itong 6th string, 5th string. Huwag mong ipipick yan, yung kasama sa chord. So, ito, 4th string, pababa, pataas. Kailangan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oops! Kulang ng isa. Di babalik ako sa 3rd string. Parang ganun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kailangan makakompleto yung 8 eh. So, kulang pa ako. Bumalik ako sa 3rd string pagkatapos ng 4th string. Okay? Ganon. 8 eh. So, yun. Mabagal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then, saka ako lilipat. Kasi natapos na yung 8. O, mag-iisip na naman ako. Ano bang i-designate kong string? Gusto ko may bass. O, try ko na kumpletong pababa. Mula 6 string talaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then E minor. Diba? O, ganun ulit. Katulad lang din dun sa G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then balik sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ulit. Uulit yung pattern eh. F ulit. F major 7 ulit. Diba? Ganun. Ganun ang basic pag-aaral sa plucking. Kumbaga, huwag kang mag-rely sa pattern, sa picking pattern. Kailangan magkaroon ka ng guitar playing skill ng sarili mo. Saka na muna pag-aralan yung mga ginagayang detalyadong picking. Okay? Kasi, pinag-aralan ko yung kanta, ganito talaga yung yung ginagawa. Yan. May mga ganun-ganun pa. So, hindi yan ang gusto ko ituro dito sa kantang ito kasi ang gusto ko for beginner lesson ito.
sa pagpipicking, sa pagpa-plucking. Okay? Pwede nyo rin namang itry. Ang ginawa kasi sa F major 7, yung sa una, halos parehas nung itinuro ko. Tapos, yung susunod sa G, tatlong string na lang ang pinaglaruan. Itong string 2, 3, 4. Paulit-ulit lang. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3. Ganon. So, 8 yun, di ba? Pag binilang mo, 8 yun. Pero string 2, 3, 4 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, di ba? 8. And then, pagdating sa E minor, ganun din. Ano ba? Tama, string 2, 3, 4 lang din. Tapos, 8. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3. Balik sa F major 7. Ganun na ang mangyayari. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3. Tapos uulit. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3. Tapos may ganun pa yun. Yun yung medyo may nagre-rest na. Ang string number ay 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3. Parang ganon. 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3. Hindi siya nag-pick dun sa ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa 6. Hindi siya nag-pick dun sa 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganon. Okay? Yun yung dagdag na magle-level up ka. Kumbaga yung pinakang basic tinuro ko, tigigisa yung 8. Tapos yan, yung mga may pahinga. Yan yung iaano mo pa, ipapractice mo pa sa susunod. Pagkasanay ka na tigigisa muna. Okay? So, sa ngayon, tigigisa ka muna. Again ha, bahala kang mag-designate ng mga string. Ang mahalaga yung 8. Okay? 8 string na patutunogin mo sa loob ng chord na iyon. So, ito G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lipat na. Nag-8 na eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, wala akong iniisip na umpisa. Basta yung chord tama. Okay? 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
7, 8. 1, 2, 3, 5, 6. Ubus na ang aking hininga. Ayaw katipa. Plucking for beginners. Ayos ba yun? Paring doon, appear na, babay na. Sa uulitin,